Send pa ni Lord na atong tuig. No? So, how was your 2024? Kumusta man ang atong 2024? Katong January nga 2024 or ang last na sa 2023, ang ato pong feeling adto ba kay gisugat ko nato ang 2024 with a blast, expecting na naibuhaton si Lord sa atong mata sa makinabuhi. And that year, wala ka kabaloon sa'y makitabo. And here comes ni Agi ang 2024. Kamu rin nakasayod sa inyong hitabo sa sulod sa inyong family, ng mga challenges in life, na ay mga dagko po ng mga panalangin, na ay mga troubles na hitabo, na ay family bonding, tanan-tanan, wala na ito nag-i-expect. Now this year, we want to be fruitful. Amen. Kinsa may gusto mahimong fruitful this year, 2025. Praise God. All of us. So we all want the new year to be fruitful. So magsugod na punta o zaman set sa atong mga goals. Na napag-set ang mga goals nila. No? Tapos nagbuhat na po ng mga plans. Ano may plano for this year? Nag-set na mo goals. Ingon sila ang tao nga kulang og goal. Or ang tao nga kuwang o goal. Kuwang goal. Kuwang goal. Ano sa din ang kuwang goal? So, kulang o goal. So, kuwang yung goal. Then, buhat na po tag-plans. Ano ba may mga plans this year? So, sa akong family, nag-planning nga. This year daw, mag-Hong Kong sometime in September. Pero, so, ano sa ko, kanang neutral sa ko diha. Kaya nga, no, nakasayod sa mga buluhaton pa po sa ministry. Then, magbuhat na po tang mga estratehiya, mga strategies para ma-reach na to itong mga goal this year. But you know what? Even ay, ang pinaka-grandest goal na to, pinaka-the best plan na to, pinaka-wisest na strategies na atong pwede buhaton, posible gihapon na siya mahimong failure. Let us read the Word of God sa John chapter 15 verse 4 to 5 ESV version. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Verse 5. I am the vine and you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Let's pray. Father God in heaven, thank you, and we are so grateful, oh God, for extending our lives this year, Lord God. Let our hearts be excited this morning as we listen and capture, Lord God, your word, your message to each one of us. Give us an open heart, Lord, to receive our portion today. And sa tanan na mo mga pagabuhaton, Ginoo, walay lain nga mo angkon sa glory, walay lain nga mapataas na pangalan, kundi ikaw lamang, Ginoong Hesus Kristo. Even sa word ng pagasaluhan, ikaw lang ang kabayaw, Ginoo. And as I deliver your word to your people, cover me with your most precious holy blood. Holy Spirit, continue to move in your own special way as we lift the name of Jesus in this place. This we pray in Jesus' name. Amen. Oh, amen. Praise the Lord. So, ang tema for the whole month bitaw of January is all about Christ sustenance is the answer. Christ sustenance is the answer. Becoming fruitful Christians. Mo ito magagay na namutan ako, kinsay gusto maging fruitful this year? Wala man siguro dili gusto nga maging fruitful, no? In all aspect. Dili lang sa
no? Dili lang sa material, sa physical, no? Even you want to be fruitful sa mga farms, sa naay farms diri, may livestock, na gibuhi nga baboy, baka, kanding. You want those things nga maging fruitful, right? No? Maging fruitful sa pag-eskwela, excel in every way. Isa pa, maging fruitful sa pagpanarbaho, maski wala giingkrisan ang sweldo. No, maski maintain lang ang sweldo, fruitful gihapon ka sa pagpanarbaho. Maging fruitful sa imong business. So all of us wants to be fruitful this 2025. And how to become fruitful Christians, mga igsoon. So, Christ sustenance, ako sa tanawon ang meaning sa sustenance, kung sa physical nga aspect, ang makasustain din sa ato, food and drinks. Nga no, maghatag maguna siya of strength and nutrients or nourishment sa atong body. Kung wala niya sila, luya sa ta, mga igsoon. Now, ang makapasustain sa ato spiritually, wala gilain, kundi si Ginoong Hesus Kristo through His Word. Amen. Amen. So, mga igsoon, no, becoming fruitful Christians. Praise God. So once again, let me read the Word of God. No? Abide in me, John chapter 15, verse 4 ESV. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. And then, sa verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. So when we say abide, sa ESV, abide magilangi, butang diri, no? So when we say abide, sa other translations, ani remain. Remain, stay, hold on, live on, continue. Bisayon pa nato, magpabilin, magpuyo, magpadayon. Asa man ta diri, asa man ta mo abide, asa man ta magpabilin, asa man ta magpuyo, asa man ta magpadayon. No, of course, in the presence of God. So, ginahisgutan man diri ang vine. And we know nga si Jesus ang vine. So, ako sa tanawon sa itsura aning vine. Mo ini ang vine. Mo na ang vine. So, mo din si Jesus, I am the vine, you are the branches. So, kanang mga sanga-sanga diha na ay mga prutas, na ay grapes, mo na ang mga branches. So, kung kana siya, mapuwas na, o matanggal na, maputol na, ma-separate na sa vine, definitely, automatically, malaya, mamatay, o wala na gid puy kinabuhi. Asa naman siya ibutang? Unsa na may the best na buhaton para ana? Isugnod na lang. No, isugnod na lang. Kusog pagid kaayo na siya mo kalayo. No, kusog pagid kay mo kalayo. So, mo na ang vine. And then, so, unsa man din ang vine? Usually, ang define ani sa mga Bible scholars, vine is the plant that produces fruit called grapes. So usually, mo gina ang mabutang dahil sa una-una, no, ang grapes. People make wine from grapes. So, mo na siya ang vine. So, mga igsuon, this year, klaro kaayo, ang gusto nga ipaabot ni Lord sa matag usa sa atong kinabuhi. Ang gusto niya, nga dili ta ma-detach, no? Dili ta mahimulag sa iya this year. No, why? We don't know what lies ahead of us. Wata kabalong sa mahitabo this year, wata kabalong sa mahitabo ugma, sunod ng mga adlaw, magmaya bata, magsubo bata, naabay na ko nga panalangin, naabay ma-close ng mga $1 million deals diha, kanang inyong mga gipang-ampo, no? Atong mga gipang-ampo, basin to bago na this year, wata kasayod, or basin, na nag-testify kagahapon nga, na ginapray 2024, wala ko man din na. Wala pa natubag sa Ginoo. Atong 2024. Gipray na niya 2023. What's your prayers for 2024? One akong prayer sa 2024. Then I found out kay 2025 naman, wala kang
na natubang kay Lord. So, na yung mga lessons na ipang-test lang atong patience. So, yun ana. So, the same thing with us this year. Natin ginapray na mahita mo this year, pero we really don't know kung karon ba na ihatag ni Lord sa ato na tuig. One thing for sure, dili lang kita ma-detach, dili ta mahimulag sa vine, and that vine is si Jesus. Now here, how to or what to do to abide in Jesus. Kung saan itong buhaton para mo remain ta, magpuyo ta, magpabilin ta diha kay Kristo. Okay, ang istoryahan ani ni Lord, abide in me and I will abide in you. Ang istoryahan ani ni Lord, ang mga disipulo niya, ano iya man naging istoryahan ani nga time, nga naman, posible ba di ay, nga naanay wala ni pabilin sa iya? Klaro kaayo, one of the 12 disciples, nagluib manggali sa iya, nibitray manggali sa iya, no? Nga 12 disipulo na to ni Kristo, ha? Sunod-sunod na to niya, first hand, ha? First hand, nakakuha sa panalangin, first hand, nakakita sa milagro, pero niluib pag yun. Kita, pila naman taka-hand niya, pila na ka mga kamot, or pila na ka-informasyon nga di-lay down sa ato, dili pagid kaayo na mo na ang pinaka-detailed, or what nakabalo kung original baka niya. No, but we can assure that the Bible, kang atong ginatunan is ang Biblia, and it is coming from those people na gidihugan sa Ginoo. So, ato sila mga first hand naka-receive sa milagro, naka-receive sa teaching ni Lord, niluib pa man gani. So, posible ba nga sa atong kapanahunan karon sa church na maski pagasimba ta every Sunday diri sa JL, posible di ay na maibot pa day gihapon ta or malagas or ma-detach pa gihapon ang atong relasyon sa Lord. Posible ba? Yes, posible. That's why God is keep on reminding us na magpabilin din sa iya. Now, what to do? Kung saan itong buhaton para mo abide na kay Lord? Una, remain rooted in Christ. May tag-root, di basta-basta na kana lang gagmay lang ng mga or mga niwang ng mga gamot. At ito yung dagko pa sa akong paa, bukton. Yung mga gamot na di basta-basta maibot. Anong gusto ni Lord na remain, magpabilis na nga rooted in Christ. No? Di harap magdagta kang Kristo, maka-find of strength. And kung maibot ta, ana, maibot ta, wala na taligaw, taligamot kay Lord, we know, kapag abot sa pagsulay, dali agad na matumpag. And again, we don't know what lies ahead sa year 2025. So gusto ni Lord, nga mahimo ta mo rooted, no, mugamot gid sa iyang presensya. Now, saan man na? Igsuon, ang pinaka-basic yun nga buhaton, first and foremost is our devotional to the Lord. Many people claim, many believers claim nga, ito ako kay Lord, isunod ko kay Lord, pero hindi sila gaampo. Panagsa lang mag-ampo, once a week lang mag-ampo, and it should be every day. Wala di ay, ang kanang mga plants, panagsara din na sila mukaon, panagsara din na sila mainitan, panagsara din sila na need of nutrients, no, from the sun, from the water. Diba, every day man. So the same thing with us, every day. So mo na ang makapa-strengthen sa ato, makapagamot sa ato diha ay Jesus. Many claim nga, yun ani, Lord, ito ako sa imo, pero dili ka study sa Bible, dili ka basa. That is our way para mugamot mo diha kay Lord. Diba? Amen! Amen! So you, Lord, kaya ito 2025, 2024, wala tayo na mo ng Tagalog. Kuan, kanang higayon na. Or panagsara. No? So this time, if we want a clear direction, if we want a clear path, if we want a kind of fruitful na kinabuhi, let us remain rooted in Christ. Amen. 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 So let's pray. Let's attend sa mga prayer. By the way, speaking of prayer, the leadership of the Jesus is Lord Church
worldwide, basta January, ting fasting yun na. Nga no, di na matingala nga, fasting day ang January, wala pa ko nakuman sa akong kaon, kaya napay party na, napay party mga po. Napay party this week, or yun, actually after this lunch na. Namin atuan na, so, kaon na po. So, no, siguro sa uban, wala pa kabalo, but sa leadership yun, Jesus is Lord Church worldwide, worldwide, appeal na ang 7 continents of the world mag-fasting basta January. Kaya nga no, grabe kinaunay sa December. So January is the time for cleansing, sa physical fasting, food, no? And ma-strengthen ang atong mga spirit. So after this service, so reminder lang po na po sa tanan mga leaders and workers, and sa uban, all of you nga gusto mo appeal mo salmot sa atong ipahigayon nga prayer and fasting good for 21 days. So, naayduha ka fasting nga pilian, abstain 1 meal, pero ang katong ikaduha is day meals fast, mukhaon ka 3 times a day, 5 times a day, pila ni mo, bahala ka pila ka mukhaon sa isang adlaw. Pero, walay mga preservatives. No, walay mga magic sarap, walay mga sweets, walay soft drinks, walay mga unhealthy food. Puro ragulay is that. Good for 21 days. Pero exclusive sa mga lactating moms, katong take of medicine, all siguro katong mga biyahero, kaya nga no, gusto ko magbiyahe, kaya walay kaon. So, depende rin na. So, later, after the service, after that, sa atong panimbahon, mag-meeting ka right away. And then, so, isa na sa mga pagabuhaton sa ministry. So, remain rooted in Christ. So, wala nila ipamaagi suon. Ang pagsimba, yes, pagsimba, every Sunday, pero lahi ito every day. Every day, mga makik-communicate kay Lord. Every day nga na kay personal na communication, contact ni Lord through prayer, through your word, no? Kung kaya ni mo kantahan si Lord, kantahin. Nayabang mga kuntingo. Kanila na mag-matter kay Lord kung hindi na makantin mo o dili. No? So, kantahin po si Lord. Diba gimingaw si Lord sa imong voice. Pakingin siya matapat. Kantahin po si Lord. Kasi walang kanta niya kay Lord. No? Praise the Lord. Remain rooted in Christ. Ikaduha, what to do to abide in Jesus. So, mani, let us acquire wisdom and strength from the Lord as much as we can. As much as we can, mga igsuon. Acquire wisdom. Bantayan na niya, kaya duha ka klase nga wisdom na ay heavenly wisdom o worldly nga wisdom. No, makita mo, bright na kaya na siya. Wow, dakan na siya achievement. Pero anong mahadlok man siya ipa-opening prayer. No, bantayan na. Nadaghan kay gina-input ng wisdom, knowledge sa iyang kuan, no, sa madlang people. Pero paampuon, mahadlok man. Ay, hindi ha, kasi kuan na si Eli na mag-pray. Si Yushon, pasa na lang sa bata. No? Heavenly wisdom, pinagdikan din kay Lord na inubalan din sa pulong sa Ginoo. Acquire strength from the Lord. Di basta-basta, I'm sure this year, bakbakan, dili smooth ang Christian nga kinabuhi, so on. So we need strength from the Lord throughout this year. And then, kailangan natin siya i-acquire as much as we can. Hinumduman lang na ko din mga as much as we can. Applicable din siya sa mga buffet, sa mga eat all you can. Gansihon din ang mga mo bayad ka tag 799 niya. Ang imong uban is si Kuan, so gansihon ka ana. No? Yan ako'y mga buffet nga mo adto kang adto niya, labi nag-late ka. Abi na kung eat all you can, wala naman lagi. Wala ni pagkaon na ka na late na. Wala ni refill. No? Kanana. Kung nakatry mo sa kanang mukhaon sa buffet 101 o sa Vikings, dito yun. Sige, refill mo. Ikaw na lang mo surrender. Dili kaya ang pagkaon mo na mo surrender. Ano ko yung mga na-apply na try ng mga buffet diha sa mga, dili na guzado sa Valencia. Ang
pagkaon na mo surin. Wa na ika-refill ang tag-iya. Okay ba na ako, ito yung ani, di man di ay. No? Pero ito sa kato ko mga gipang mention, uban pa. So kato mga tag 799, 800, 1,000. Kato yun. Ikaw na lang mo surrender, di na yun. Di na yun makaya sa tiyan. So, as much as we can, you know what? Unlimited ang gina-offer ni Lord sa ato. Unlimited ang iyang pulong, which is the Bible. No, kung natin mga questions, Lord, ako masabot ani. Lord, I need direction, I need you, Lord. Ang saan ako ni? Just read the word of God. Mutubag din si Lord sa imo. Lord, wala lagi ni mo gitubag ako mamangko. Lord, wala lagi ni mo giyahi. Ang pangutan na nagbasa bata sa pulong sa Lord. Nagbasa bata sa atong Biblia nga naaraw dito ang katubagan. Mo ginang pinaka first hand, di kita una maka-receive ana. Ay ano mga advice sa imong tribe leader. Pwede na nga, pagbasa niyo sa Biblia, wala lagi ko kayo kasabot ani. Usa kay but pasabot ni Lord ani ha. Ang pangutan na ako si Ate Jenny. Eh basi naa siya mga kanang wisdom for this one. So, pwede na. Pero first hand, kita mo acquire, kita mo kuha as much as we can with mga igsoon. As much as we can. Kaya kita mismo ang first hand na mo receive anak from the Lord. Kung di na ito nabuhaton, mag-depend na ta sa somebody na mo advise sa ato, it's not enough. It's not enough. So again, let us acquire wisdom and strength from the Lord as much as we can. And, di na siya i-gatekeep, di na siya taman sa ato. It is also meant to be shared to others. No? Kaya mapuno na ka, liwa ko kay outlet ng pagawasan. Pagawas mo na mo. Uy, sister, salamat kayo, mga kay si Lord. Ang word niya sa ako for this day, natuman yun. No? Uy, sister, brother, ingon ay nahitabo, maayo si Lord kay mo niya ang iyang mensahe. And then natuman yun. It's because naka-acquire ka. And you're so excited to share it sa uban because ikaw mismo una naka-receive, anak. Lahi ang excitement kung ikaw una maka-receive kaysa ka nang ipasa na lang sa imo. Uy, ingon ba yan si Sister Wen na ingon ani maayo si Lord? What? Ingon ni Sister Wen maayo si Lord. Nasa imo di ay, maayo pa dumay. Grabe si Lord, boy, maayo kay sa life ni Sister Wen. Grabe ka. No? Arangkada na kaayos sila sa ng business. How about you? How about us? Coming pa. Well, coming pa po. Sige, just keep on praying. So, ato lang yan, kita yung dapat first hand na kadawat. Again, paano? Through our personal devotion. Dito na yapon ka mabagsak. Dito na yapon ang common ground. No? Yes, pwede ka maka-receive o mga wisdom and strength sa kanang bitang mga banggiitan ng mga pastors. Makita na ito sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. Dito na ang maghihapon ni Ana. No? Kung lahi na dito, ikaw din mismo ang ni dig deeper sa word ni Lord. Kaya ba si Lord, mistorya mo siya specifically sa imo. Mistorya si Lord sa imo kanang personally. No? Personal ang iyang pag-istorya sa imo. Para gina sa imo. Amen. Amen. Praise God. So, ina na. Abide tayo in Jesus. And, ikatulo, what to do to abide in Jesus? Yes, very crucial ni siya. Nadahan tayo mga plans, strategies, goals in life. Let our decisions and actions align with God's will. Allah. Muni ang isod sa tanan nga isod halo sa Christian nga i-align ang will ni Lord. Kaya nakakagutay ka o galingon ng mga plano. O niya, pag mingon si Lord na no, ala, uy, dili pwede by hook o by crook, Lord, ako gini i-pursue. Nabati gina ko, madirigid akong direction. So, ang atong mga decision and actions should be aligned with God's will and na-requirement ani trust and faith that God's plans are far greater than our own. Igsuon, whether we like it or not, mas labaw gyud ang plano ni Lord para sa imo o sa akong kinabuhi.
Naatay kanya-kanya ng mga plans. Sa mga papa diri, wala akong plano para sa akong pamilya this year. Sa mga mama, wala akong plano para sa akong mga anak this year. No? Pero, atong ikonsulta kung kanang atong mga plan na kahit uyon ba na o na inline ba na sa kabubuton ni Lord. I remember last Sunday, naka-remember mo nga, faith without action is dead. So, busa, natay faith sa Lord, inubanan bagay sa action, no? Mahibag yung malampuson. Pero ang pangutana, kana ba nga action, kabubuton ba sa Lord? Nagkalisod-lisod na. Kung sabi action na buhaton, ingon si Lord, di may enough ang faith na mo sa Lord, dapat may action. So, action na utang with interest. 5%, 10%. Action ang gudal yun. Action, agad. Pero ang pangutana, kana ba nga action, kabubuton ba sa Lord? So, crucial gihapon din so. That's why, kinahanglan to ang trust and faith diha kay Lord, kay naa siya mga pamaagi sa ato. Nagtuo ko this year na better, wonderful nga plan si Lord para sa JIL Valencia. Gabi ni Sir sa Jenny nga, we keep on praying, Lord, we need 120,000 para lang gid Lord mabayaran ni Ultra, mabayaran ang atong rent. Pero wala mga gibihatag sa Lord. Kana di ko ba? Lord, maayo kayo ni mo worry, maayo kayo ni mo worship lead, maayo kayo ni mo mga anointed ka, Lord, pero ano din siya ma-convert into cash? Kaya bang, Lord, maayo, nag-ampo naman ni, pero ang prayer lagi, hindi lagi ma-convert into cash. Basta may cash. Kung wala may ampo, basta may cash, Lord, ma-convert into cash, kaya pangbayad. Pero wala man din nag-i-allow sa Lord. Kaya kung nag-ampo data nga, Lord, we need this big amount, 150,000. Nga, ihat-ihat dayon. Ihatag ni Lord kanya nga 1,000 nga amount. Nga, nabayaran na dahil ang mga dapat nabayaran. Ang iyang plano din ma-fulfill. Kaya ang gusto niya, mahawa kita din ng place. No? Because the Lord wants to expand us. Kaya naman naka-expand with ko na naman diri. Ano na-expand? Ano ibutang ubang mga tao? So, kung makaadto lang mo sa atong bago nga place, makaana din mga nindot ang place. It's a new place para sa JIL Valencia. So, mag-create ta dito ang mga trainings, sa paper nito, buhatin dito nga, mo-expand ta, mo-grow ta in number, and mo-grow ta in character. Okay, daghan, kung saan man ang daghan kay membro, pero mga immature. Gusto ni Lord, mudaghan ka, but at the same time, mature nga, masin pa kung sa mga problema, ipanghanap, dili basta-basta taro, because we are rooted in Christ. Amen. Amen. So, kung makaadto lang mo sa place, hadlok lang ang uban, ay atbang mong sa Villanueva. Ito, makita, hindi mo dito, nalay na ba na dito sa Villanueva, hindi ba na nilang kamunan, wala na kurtina dito. Diba? Isa may nakakita dito. Magpumulingi ka, na naghigda nga to, niya, ipang-buaan siya. May mga ipang-ihaw in Jesus' name. So sa mga batan, ni Hangyo, kung pwede din nila mag-prayer meeting o gabi, yung mahadlok na. So kung pwede din nila mag-soaking o ganang gabi, mga hapon lang daw. Kaya kaya naman tayo mga trabaho natin. So dili na tuloy mo atong oras tungkol kaya mahadlok ta. In Jesus' name. So it's a beautiful place. Let's create an atmosphere of rejoicing in that place, atmosphere of excitement, a place. It's a beautiful place. Ang problema mga ganita kay kanang what a parking lot. Ay, dito igsoon. Yung sa kinala lang ang gihulat. Tungod sa kadako sa parkinganan. No? Problema na kay wala tayo exercise. Taglingkod din, wala tayo exercise. Ano ito? May basketball court. May gusto ninyo. Mga women, gusto mo mag-badminton? Badminton. Mag-badminton? Ito. No? Mag-tennis, yung mga sports, pwede din siya buhaton. No? Dito, bagid sa Lord ang itong mga pag-ampo.
Nya, atong pag-ampo nga maghakot-hakot lang ta, wala, uy! Wa mo sugod si Lord, ano yun, maghakot lang mo, titira mo! Yung mga gamit, tira na ikutan, dahil mo pag-opisina, taman gabi eh. Yung yun lang caretaker, mom, kasi na gusto din matulog. Ma, pero ako'y kauban mo, kinakamalugan nga, maghila, babae, halakan niya. Kasi gusto mo matulog dito, libre. Libre suga, tubig. O na lang yun. Na-boarding house sa likod dito, tulog ka buok. Sige man, or kung sa libre sa church mo dito, bantay mo dito sa mga instruments. Kinsa man, wala yung mga kapuyan. Ito. Ikot ko ba? May pala? Diba? May tao for me? O, mga women, bahapon, isustorya na sila. Estudyante ba? Estudyante. Uy, masinin mo tapat sa ato. Di ba ka na mag-second voice sa imo? Yung version na yung second voice? Isa man po. May estudyante ba? Di ba dapat maghila? Alam mo, kita yung hilang na tala sila. Pero pinagpakatawa. Anyway. Na-remember na ako, nag-soaking diri. Itong kasagsagan sa soaking, mga igsuoy na ako diri. Nagi ko'y malugog na maghila. Nga, naghila ka nag-worship, hindi naghila na tulog kayo na yung handlo kayo na yung handlo. Hindi. Nagkaman, mga leaders and workers man, nakamata ko ba, okay, sa mga ginantingog ng babae, Lord, nanihila ko din ko. Na ako'y nagkanta nga lalaki, niya ako ginagawa nga, ang nalalaki nga na yung microphone si Junjun Nara. Wala na ilain. Niya, pag ano, wala mo ginagkanta si Junjun, kaya mag-worship with ba, Lord, okay, sa mga ginagawa ko eh. Nakalagi ko nga, giubalan din sa mga anghel ang mga pagdalo o pagsimba. Even si Pastor Matt. Pero, kaya nag-wimbout ang balahibo, dili tungod kay nahadlok. But nag-tremble sa fear because the Lord is with us. Ayun mga leaders, diba? Ako mismo, nakadungog mo, na ako nadungog diri nga ni-appeal sa atong mga pag-ampo, ni-appeal o worship. Yes. Istorya na ko kay last na nato ni diri. Pero dili siya hadlok ha? Di siya hadlok. Mas all the more ni cry out na hinoon ni, all the more nga ni kamang, all the more nga ni worship kay Lord. Because nabati na mo nga ang presence ni Lord. Kung ba ni mga bakanon diri, tungod sa presensya, ipanglabay ang mga bak... Unsa na lang gusto ni mga bakanon mo, nasubraan naman. So, grabe ang presence ni Lord. So, dito nga place, we will create another memories. No? Kung na mo join sa ato ng kanta, wala na siya. Na-burn again. Ang mga souls dito sa wording. Praise. Ano kahadlok mga anak na sa Ginoo? Dapat walang kahadlokon. Amen? Dapat mas mudaghan ang prayer meeting every Wednesday kada gabi. Amen. Kaya tanan suga dire ka bala ka ibal ni mga tanan. Ako yun sa Junjun na pabutahan wala ko busog suga. It's a school man good. May dagko kay mga trees. Ito to akasya to nito. Oy, may gani isa na rin nabilin. Actually, nakita na ko 10 na kabuok. Giputol sa katong na isang body nga unauthorized na giputol niya ang 9 ka mga dagko ka trees. Ang instruction ni Pastor Susan kay ang tagihan is Ramirez. Ang instruction niya is Pulungan. Kuningan? O basta kay trim lang. Giputol yun niya. Mga gwapo ka ayo nga mga kahoy. 9 kabuk. Wato giputol. 10 kabuk dito nga mga trees. Wala, lasang. Ako din, Jesus is Lord Church. Itong ibutang dito. So, mga igso. Praise God. So, dapat, no, this year, praise the Lord, this year, ma-align ang atong decision, ang atong mga action. Diha kayo, dili lang ta makahadlok. Amen? So, what lies ahead of us, o dili ko ta makahadlok sa place. Kasi wala yung simba dito, ha? Adlawan, ako din, tamhan ko sa adlawan. Challenge din ng Wednesday. Pero sa whole month of January, walay Wednesday na prayer meeting. It's because na I don't watch every day. So, naman na kung tayo mag-don't watch pa ito, pag-gabi, mag-prayer na po. So, sige na, pagbigyan, February na mag-start ang atong prayer meeting every Wednesday. So, again,
let me reiterate. First is what to do to abide in Jesus. Remain rooted in Christ. Let us acquire wisdom and strength from the Lord as much as we can. Let our decisions and actions align with God's will. And conclusion, to navigate what lies ahead, mga igsoon, we need someone infinitely greater, stronger, and wiser. We need Jesus Christ, the one true vine, to sustain us. Apart from Him, we cannot bear any fruit. Because when we remain in Him, we will bear true and lasting fruit. And that's for sure. So, abang-abangan na to ang mga fruits, ang mga gawas, mga bot sa atong kinabuhi, fruits ng mga more souls for the Lord, fruits nga sa atong character nga na-develop, fruits nga kanang atong mga investan sa atong time, money, and effort na ginay fruits as long as we stay connected to the vine, and that is Jesus Christ. Amen? Let us all stand. Praise God. Kinsa excited sa atong year 2025. So, ang atong i-create, no, sa atong kasing-kasing is excitement yun. Dili mga kabuol, unsa kay mahitabo this year, no? Unsa kay mga padamatan sa ato this year. So, dili ta mag-worry, ana, but instead, let us replace our kanang mga pagbati na excitement, no, na ay kanang rejoicing sa atong kasing-kasing, knowing nga nga atong Diyos nga gialagaran, dili ta pakyason. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. So this morning, ako ang giawhag that each one of you should pray kung unsa ang imong gusto for your life to happen this year 2025. Pray for yourself, pray for your family, and for the panginabuhian nga gi-trust ni Lord sa inyo. Mo na itong gusto na maging fruitful ta personally, maging fruitful ang atong pamilya, maging fruitful ang tanan nga gisalin ni Lord nga panginabuhian sa atong mga kamot. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, you are our vine. You are our true vine, O God. Hallelujah. Wala nilang tinguha, Lord God, but to, Lord God, stay in your presence. O padayon ka na mo sa ligan, O God, sa among mga decisions in life. Padayon ka na mo sa ligan, Lord God, sa tanan ng mga actions, Lord. Sa ligan ka na mo, Lord God, sa tanan ng mga
trust, our hope, our faith in you for this 2025, oh God. For ourselves, Lord, para sa among pamilya, para sa among mga panginabuhian, para sa among mga plans, decisions in life, oh God. Among gisalin na nakamimo. Dili na mo gusto mga sayop this year. Dili na mo gusto, Lord, na mahimong failure this year. O mahimong unfruitful, Lord God. But we just want you, Lord God, na ikaw ang mag-rule, ikaw ang mag-promote sa among kinabuhi. Para sure, Lord, sure ang among fruitfulness, oh God. Thank you, Jesus. Bless, Lord God, every family of this church. Bless, Lord God, ang tinuha sa matag pamilya aning ng church, oh God. Bless every papa, every mama, every anak, oh God, of this church, Lord. And as one family, we want to give you all the glory. We want to give you all the honor. We want to give you all the thanksgiving, oh God. Thank you, Lord God. Let the blessing of the Lord be upon us all. This we pray in Jesus' name. In Matthew chapter 26, verse 26 to 28. While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat, this is my body." Let us raise our bread, and let us pray. Father God in heaven, we remember, Lord God, what you have done at the cross of the Calvary. Salamat, Ginoo, sa imong gibuhat, Lord God. For indeed, Lord God, imo to gibuhat out of your love for us and out of your obedience to God the Father, Lord. As we partake this bread, oh God, let us take this, Lord God, na mahimong kabahin, Lord God, sa imong glory, Lord, in the name of Jesus. Thank you. Let's take the bread. Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them,
saying, drink from it, all of you. This is my body of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Let us pray. Thank you, Lord God, for what you have done. Lord, salamat sa iyong dugo, mag-iula man to sa krus sa Kalbaryo. Salamat, Lord God, because through your blood, Lord God, imo gihugasan sa mga kasalanan, Lord, na among mga nakumit, O God, at tubangan kanino. And through your blood, O God, na imo limpyo sa imong atubangan. And as we partake this juice, O God, symbolizing the blood of Jesus. Salamat sa forgiveness. Salamat, Lord, sa kalimpyuhan. Salamat sa putli ng kasing-kasing na iyong ihatag ka na mong karoon na kabuntagon. Let us take and drink the juice. Praise the Lord, and let us give thanks to God. Pasalamatan si Jesus Igsoon for the word that we received today, for the forgiveness of sins, for the pure heart. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God, for reminding us, Lord God, sa imong nakugugma sa matag usa ka namo. Thank you for reminding us, Lord God, that you love us so much unconditionally, Lord God. Walay kondisyon, walay sa puso mo man ipangayo ni mo kanamo. But you just love us as who we are before your very eyes, Lord. Ako nagpasalamatan na imong gidawat of who we are and what we are in the name of Jesus. Today, oh